Bago tayo magsimula sa content natin, gusto ko lang i-shoutout yung mga nag-avail sa akin netong Rush ID template. Maraming salamat sa inyo. Sa mga gustong mag-avail din neto, eto ay drag and drop lang. Ilalagay mo lang dito sa pinaka-tuktok yung pinaka-picture ng customer mo. And hindi ka naman problema kung eksakto ba yan na 1x1, 2x2 na kagaya ng nakikita ninyo dito na nagre-resize pa tayo ng ganyan. So, ida-drag and drop nyo lang yan. Anyway, ito pala yung content natin. Shoutout natin si Kanchin C. Sabi niya dito, good morning daw. Yung printer daw ba na Epson 5290 or yung mga Epson printer daw ay namimili ba daw ng papel? Ang ibig sabihin niya mga tropa, no, kung meron bang mga papel na hindi po pwede sa mga printer ni Epson. Mga tropa, ayan yung usually na mga tanong nang wala pang masyadong idea or mga possible na first time owner ng printer. And hindi ko naman kayo masisisi kung hindi nyo alam yung mga details na ganyan. Para naman mapaliwanag ko sa inyo ng maayos, unang-una, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung tawag sa printer na ginagamit natin sa mga pang business natin. Ayan yung tinatawag na inkjet printers. And meron din naman na mga laser printer, and syempre expect ninyo na yung mga laser printer medyo may kamahalan yan, kaya naman usually hindi natin ginagamit yan sa mga printing natin, or kung ginagamit naman natin siya, pinangka-craft natin siya sa mga souvenirs at sa mga iba pang application. Kasi dito sa amin, naaalala ko nung nag-aaral ako, nung nagpapaprint ako sa kanila using Epson printer, 3 piso lang yung print dito sa amin nung nag-aaral ako nung dati pa. And doon naman sa kabilang tindahan na sabihin na natin na medyo sosyal, sa kanila ang presyo ng printing na black and white 7 pesos. Dati yun nung nag-aaral ako. Wala na akong nakikita dito na gumagamit ng laser printer. Ganun siya kamahal mga tropa yung printing ng using laser print. Kasi iba yung ginagamit niya na ink, gumagamit sila ng mga toner. And sa susunod explain ko yan further, pero at least nalaman na ninyo kung ano yung tawag dun sa mga printer natin na Epson, Canon, ayan yung mga inkjet. And syempre mga tropa, kung bibili kayo ng mga papel or mga photo paper, hahanapin ninyo palagi yung nakalagay na compatibility. Dapat may nakalagay palagi na inkjet compatible. Kasi ibig sabihin nun, kung hindi siya pwede sa mga inkjet printer, wag nyo siyang gagamitin. And mga tropa, lagi yung nakalagay sa mga packaging nila kung babasahin ninyo. And syempre, alam ko naman na hindi na ninyo yan pinapansin. Kasi ganyan din naman ako dati, hindi ko yan pinapansin. Ayan o, kagaya niyan, inkjet paper. So kung may mga ganyang nakalagay sa mga binibili ninyong mga materials, pwede yan. Gagana at gagana yan. And sa dulo ng video na to, ipapakita ko yung mga materials na ginagamit ko for printing dito sa ating Epson 5290. Pero anyway, masasabi ko rin na maselan etong Epson 5290 natin when it comes sa mga GSM. So ano ba yung GSM na yan? Ayan yung certain kapal ng ating mga papel na ginagamit. So the more na mas makapal yung mga papel, syempre mahihirapan ipid nung mga printer natin. And eto, iwasan nyo tong mga ganitong papel or yung mga ganitong calling card paper, pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong gumamit. Nung nagsisimula ako, napakarami kong nabili na ganitong calling card paper, and natagalan ako bago ko siya maubos. Kasi alam mo yung tipong Epson 31110 lang yung gamit ko, hindi talaga siya nagpipid kasi ibang klase yung pagkakapal niya. Kung titignan nyo siya, 220 GSM lang siya, pero sobrang kapal niyan sa personal. And kahit mga Canon printer, nahihirapan din ipid etong ganitong calling card paper. At masasabi ko, ayun, maselan talaga siya sa mga ibang GSM na mga ganitong brand. Kasi kahit yung Epson 805 ko, nahihirapan din ipid etong ganitong klase na calling card. Kasi sobrang kapal niyan, ibang klase yung pagkakapal niyan. Kaya naman, ang ginagamit ko sa calling card, usually etong QWAF na double-sided, or minsan yung isang klase, yung orange na brand yung ginagamit ko. Nakalimutan ko kung ano yung pinaka-specific na tawag dun sa papel na yun, pero i-browse nyo na lang yung calling card tutorial ko dyan sa ating mga previous na upload. And eto mga tropa, parchment paper, ginagamit ko rin to. At ang masasabi ko lang sa inyo, kung
kung gagamit kayo ng mga makakapal na GSM as times goes by, hindi na kayo makakapag-feed ng mga maninipis na papel. Wala kayong magagawa kundi magpalit ng rubber roller. Talagang kasama yon sa paggamit ng mga printer natin. Pero sobrang tagal nyo pa naman na may experience yon. Pero kung sobrang dalas kayong nagpipid ng mga ganito, 250 GSM, the more na mas mabilis numipis yung mga rubber roller ninyo. Etong QWOF na to, ayan, bawat GSM dito, may mga kanya-kanya siyang factor or kung saan-saan mo siya pwedeng gamitin na craft. Nasa sa inyo, nakadepende kung saan parte ng printing business niyo siya gagamitin. And etong 300 GSM na gamit na ako neto, pero sa Epson 5290 ko hindi pa ako nakapag-feed. I-other segment na lang natin, separate vlog ko na lang na susubukan ko kung gagana etong 300 GSM. Dito sa at the end ng video natin, wala akong sinubukan na 300 GSM. Hanggang 250 or 260 GSM lang. And eto, kung makikita ninyo to, kung meron kayong mga idea sa mga acetate sheet, eto usually ginagamit to sa mga project na silk screen. Kung may mga idea kayo, ayun o, even na ganito pwedeng gamitin sa ating Epson printer yan. Inkjet film, ayan, possible or pwede rin talaga tong gamitin kasi nakagamit na rin ako nito nung meron pa akong tatakan. And medyo mahirap lang talaga siyang alamin kung medyo wala kang idea kung saan yung printable sides niya, 'di ba? Kasi magbabari yan mga tropa sa mga tinatawag na coating. And the more na mas maganda yung coating, the more na mas maganda yung output na magiging kalalabasan natin or yung pinaka print out niya, 'di ba? And iba't ibang brand ng mga photo paper, sticker, vinyl sticker, may mga coating na tinatawag yan. So kung meron kang nabili sa National Bookstore, usually yung mga kung medyo saucy ka kung sa National Bookstore ka bumibili, or sabihin na natin na wala ka talagang idea kaya sa National Bookstore ka napapabili talaga ng mga brand doon. And usually yung mga brand doon medyo pangit yung coating talaga. So ayun, ang mangyayari, yung absorption ng ink nang nilalabas ng printer mo, pangit yung magiging output. Kaya siguro yung mga mangilan-ngilan sinasabi, namimili daw ng papel. And yes, namimili siya. Unang-una, the more na mas maganda dapat yung coating ng gagamitin mo, ibig ko sabihin, tamang brand dapat yung gagamitin mo na mga materials. Yun talaga yun. Kasi kung pigment yung gamit mo or kung dye ink yung gamit mo, nagmamatter yan sa mga materials na gagamitin mo sa mga coating. And ayun, kung maninipis naman na papel yung gagamitin mo, agaya na itong mga parchment paper or yung mga ganitong mga sheet, kung madalas kang nagpiprint ng mga makakapal, syempre hindi na niya kalaunan mapipid yung mga maninipis, if you get the logic mga tropa. Pero kung papalitan nyo yung rubber roller na tinatawag, ganito siya mga tropa, rubber roller for Epson printer. Madali lang naman palitan yon, pero kung medyo natatakot ka na palitan yon, mag-ready ka na lang ng 800 to 1,000. Ganyan yung singilan yan. Kasi mga tropa, nung nagsisimula pa lang ako, na-experience ko yan, nasira yung ganyan ko nung nasa kalagitnaan na ako ng 3,500 na print. Total ng printer ko, numipis na siya ng tuluyan. Hindi na siya nakakapag-feed ng mga bond paper kasi lagi akong nagpiprint ng mga calling card na pinaproject ko dito. So sana nag-gets nyo, no? Kung ayaw nyo kayo yung magpalit, mag-ready kayo ng mga 800 to 1,000. Ganyan yung mga singilan ng mga lintik na mga technician yan. So siguro without further ado, eto pa pala, no, yung iTech vinyl, ayan yung mga sticker, eto. And syempre yung mga coating, lagi yung sinasabi ko, depende talaga sa coating kung papaano or gaano kaganda yung magiging pinaka-output. Kaya alamin nyo talaga yung mga brand na usually na ginagamit dito sa ating printing business. And without further ado, ilalabas na natin yung video ng mga nakikita ninyo na sinabi ko sa inyo na usual na ginagamit ko. Ilalagay ko din yung certain GSM nila dito sa next video natin. At sisimulan na nga natin yung ating pagprint gamit itong mga media na ipinakita ko sa inyo or mga papel na pwede natin gamitin dito sa ating printer Epson 5290. Uunahin natin itong bond paper 80 GSM hard copy na brand, short siya, at ito yung kanyang print speed
kapag colored printing. Dito sa video na to, no, madidistinguish nga natin kung gaano kabilis mag-print etong Epson 5290. Hindi natin kinakat or hindi natin ini-edit yung speed niya. Makikita natin yung print speed niya ng standard printing. Inuulit ko, standard printing to ng black and white and then colored. At eto na yung next natin na video. Eto naman yung piniprint ko ay calendar. At ang gamit ko nga pala sa printing ng calendar ay Paper One na brand ng bond paper. 100 GSM siya. Sa mga gusto nga pala mag-avail ng template na itong calendar for 2025, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Ganyan ko lang siya piniprint. At makikita nyo yung kanyang speed. At kapag nga pala nagpalit kayo ng media from long to short to A4, binabago nga pala muna yung settings bago magtuloy ng printing. At makikita nyo, no, standard printing lang to, pero medyo may pagkabilis siya. Pero hindi naman siya ganun kabilisan dahil kapag ka colored printing, base dun sa specs ni Epson sa kanilang website, ay parang 5 IPM or 5 image per minute. And then kapag black and white naman na printing, standard printing, 10 image per minute. And then sa nakita ko doon, parang estimated din nila, parang 10 bond paper or 10 papel yung kaya niyang maiprint na black and white sa 1 minuto. Hindi ko masyado sure yon kasi parang estimated lang yon. Iba pa rin talaga yung actual. Na eto nga mismo ay pinapakita ko sa inyo yung actual. At etong video nga pala ay requested to ni Alisa. Ayan Alisa, napansin na kita. Natutuwa ako sa comment mo kasi matagal ko nang gustong gawin tong ganitong video. Kasi nung nagsisimula pa lang ako sa printing, as in nung unang-una, akala ko bond paper lang ang pwedeng i-print or gamitin pagprintan dito sa mga printers natin. Kahit anong mga brand, ayun pala pwede kang gumamit ng mga photo paper, pwede kang gumamit ng sticker, pwede kang gumamit ng vinyl sticker printable. At nakikita nyo naman dito sa video na to, QAF double-sided A4 250 GSM. At sa tanong ni Alisa, no, bakit daw yung printer niya hindi kinakain yung mga ganitong klasing papel or yung mga media. Hindi ako masyado sure pero baka maaaring may problema sa rubber roller ng iyong printer kaya hindi napipid yung mga ganitong papel. So nakikita nyo naman dito, move forward na tayo using double-sided QAF A4. Medyo manipis to, 120 GSM. Perfect na perfect to para sa mga brochure. At lalong-lalo na sa mga promotion for leaflets, yung mga pinamimigay sa tabi-tabi kapag ka merong mga event or may mga promo. At ito yung kanyang grayscale printing or black and white. Makikita nyo naman talaga kapag black ay mabilis talagang i-print or mabilis mag-print. Hindi kagaya kapag ka colored, medyo may kabagalan. Syempre Epson 5290 lang yung ating printer, hanggang ganyan lang talaga yung speed niya. So kung nababagalan pa kayo dito, no, maaaring dagdagan nyo yung budget nyo at bumili kayo ng mga workforce printer na talaga namang mabilis talagang mag-print. At kung magtataka din kayo kung bakit matagal din mag-xerox or photocopy etong printer na to, kasi ganun lang talaga yung speed niya or yung capabilities niya or yung specs niya na makapag-photocopy. So ito actual talaga na time to, wala akong pino-forward dito na oras. Bino-voice over lang natin, no? And then eto na yung super premium Miyasen. 4-hour printing tayo dito, borderless. At inuulit ko, no, borderless ay iba yung kanyang speed or iba rin yung kanyang time kapag hindi borderless. Maaaring mas mabilis pa kapag borderless or maaaring mas mabagal. Pero nakita nyo, no, napakabilis i-print kapag etong colored pagdating sa 4R na borderless. Nagulat din ako ang bilis ng printing nung colored. At ito medyo natagalan sa grayscale. Pagkadating dito sa black and white printing ng 4R na borderless, medyo natagalan. Hindi kagaya nung 4R na borderless ng colored, medyo mabilis. So kung tatanungin nyo ako, no, kung pwede ito sa photo booth, etong ganitong printer, siguro i-another topic na lang natin para mas maliwanagan kayo tungkol sa mga photo booth.
gusto ko ring talakayin yon, yung topic na yon tungkol sa kung anong printer talaga na maganda para sa photo booth. So medyo may previous na akong video doon, pero medyo hindi pa ako satisfied. So i-move forward na lang natin siguro yon, antayin na lang natin na makagawa ako at sipagin. At eto nga no, napansin ko talaga dito pagkadating dito sa grayscale printing or black and white printing ng borderless na 260 GSM nga pala yung gamit natin dito no, super premium Yasen. At sa mga nagtatanong no, ito talaga ang ginagamit ko, pero soon kapag medyo hindi ako nasatisfied na dito sa super premium Yasen, minsan kasi nakikita ko parang medyo may aligasgas, baka bumalik ako sa paggamit ng Kuyi. Pero so far goods na goods pa rin. At eto na yung next natin, Kuaf Glossy Photo Sticker. Eto din yung kinoment niya, hindi daw pinipid or hindi kinakain yung ganitong papel or media sa kanya. At nakikita nyo naman, no, ipinakita ko sa inyo bago nung printing natin. Kuaf Glossy Photo Sticker 135 GSM. At eto no, goods na goods niyang napiprint. At walang kahit anong marks, shark teeth, roller marks, walang indication na may mga marks dyan. Talagang ewan ko no, medyo swertihan lang din talaga pagdating sa mga equipment. Siguro medyo nataon na palyado yung printer mo or maaari medyo i-check mo kung medyo manipis na yung rubber roller niya kung bakit hindi pinipid yung mga ganitong nabanggit mo nga na photo sticker or kung sticker, photo paper. Ayan no, dahil sa video na to no, napipid naman niya, talagang smooth na smooth. So hindi naman sayang yung mga papel na yan, yung mga pinang-demo ko, dahil magagamit ko pa yan, lalong-lalo na eto, nandito na tayo sa iTech Matte Vinyl A4. Estimated ko dito na GSM 230 GSM, grayscale printing. Ayan makikita nyo no, napakabilis. Etong piniprint ko na nga ganito no, etong thank you sticker, magagamit ko to sa mga nag-order sa akin ng mga sticker, ididikit ko to sa kanila. Para indication na rin na pasasalamat ko dahil umorder sila sa akin. Napakagandang paandar din na na-appreciate mo rin yung mga umu-order sa'yo. At ito yung kanyang colored printing. At etong ink na gamit natin no, mga tropa no, original ink, dye ink, Epson 003. Hindi to pigment ink mga tropa no, dye ink yung aking Epson 5290 dahil etong printer ko na to for document printing ko lang talaga siya. Kasi yung pigment ink ko, nakalaan lang talaga siya sa mga sticker printing or sa mga gusto na magpagawa ng mga Sintra board, dun ko siya piniprint sa pigment. At eto na yung pinakahuli natin, yung unang-una kong nagamit na sticker na akala ko eto lang yung sticker na nag-i-exist. Meron pa pala talagang mga vinyl sticker, pero eto yung unang-una kong nagamit, ordinary sticker. Napakamura nito, 30 or 20 or 15 nga lang to ata dati. Ordinary sticker lang siya, A4, estimated ko dito 160 GSM, mga something around that. Colored printing, okay naman, kaso ang hindi ko lang gusto dito sa sticker na to, no, para lang talaga siyang bond paper na may adhesive na hindi ganun kadikit. Pero pwede na kung ididikit mo lang sa mga notebook. Pero kung ididikit mo sa mga pader or kung saan-saan, hindi siya advisable. Pang mga papel-papel lang talaga siya. Or sa mga JNT, Lazada, yung mga Shopee, ganon, pang waybill. Okay din siya doon. Ayan. Diba? Nakita nyo naman. So, ayun yung video natin. Sana nagustuhan at mapanood mo to, Alisa. At inuulit ko sa mga gustong pasukin ang printing business. Research is the key. Huwag kayong magpapa-auto, huwag kayong magpapa-hype na hindi porkit sobrang daming subscribers or followers yung pinapanood nyo ay tunay na yung sinasabi niya. Isipin nyo ng maigi, businessman yan, uutuin at uutuin kayo nyan basta lang makabenta. At hindi natin sila masisisi dahil ayan yung ipinapangkain nila sa kanilang mga pamilya. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo.